Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito po yung linggo di Epipandio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating magpapatuloy, bagong lahat mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating mga kababayan na solid Epipandio supporters. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan ho natin ito po kasi ay request po ng ating ilang mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Ilocos, na i-topic natin So, ito po tungkol sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, sa totoo lang, ako ay talagang nababahala na. Sa nakikita ko, parang ang dating nito, mga minamahal ko mga kababayan, simula po nung tayo ay sumabak po sa ganitong o sa larangan ng pakikipag o pamamahayag ng mga pangyayari sa ating bansa. Simula po nang tayo ay nag-umpisa dito sa ating programa, naging usapin na po yung tungkol dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kahit wala pa po tayo dito sa ating programa, usapin na yung tungkol po sa pangaharas, pananakop, diba? O pambubuli ng mga unang bansang China, unang mga Chino sa ating mga Philippine Coast Guards. So ang nangyayari nito, hanggang protesta na lamang po ang ating bansa, Hanggang protesta na lang, walang nagagawa. Hindi ko nakita na ang mga Chinese ay umatras, hindi ko nakita na mga Chinese ay umurong, natakot. Ang nangyayari po yan, mga minamahal kong mga kababayan, ewan ko po ako sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Sa tuwing may balita po, ang makikita nating agrabyado dito, lagi na lamang po yung ating mga kababayang Philippine Coast Guard. Kung maalala pa nga ninyo, di ba, may naputulan pa ng daliri. Ano nangyari doon? Nabayaran ba? Ilang barko na ba ang sinira ng ating mga kalaban? Nabayaran ba? Yung armas ba na kinuha nila mula doon sa ating mga Philippine Coast Guards, naibalik ba? Yun yung mga tanong Diba? So, dito, mas grabe na. Dahil mga panahon na yon, hindi pa pumapasok yung warship ng China. Pero ngayon, kung papanoorin po natin ito, mga minamahal kong mga kababayan, mas tumitindi. Ito panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni JP Soriano. Starboard side! Starboard side, sir! Sir, tuloy siya! Sige ka, sir! Matapos sadyang tumbukin ng China Coast Guard at pasabugan ng tubig ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal itong Miyerkules. Date!
Mas ikinababahala na ng Philippine Coast Guard ang pagsali na ng Chinese Navy warship ng China sa mga dati na nilang ginagawang pangaharas sa West Philippine Sea. It is very alarming in a way that PLA Navy warships are encroaching our own exclusive economic zone. Ang tinutukoy ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, ang paglapit ng Chinese warship ng 300 yards sa BRP Pagbuaya noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro na bagaman mapayapang aksyon at pakikipag-usap ang posisyon ng Pilipinas sa pangaharas ng China, pinaghahandaan daw ng gobyerno ang pagpapalakas sa puwersa, katulong ang mga kaalyadong bansa, pero di raw ito nakatuon sa anumang bansa. Pinapalakas natin ang ating sarili para sa ganon, kung magresponde tayo ng A, kaya natin panindigan. Or pagka lumakas tayo, hindi lang A ang pwede nating response. Dumadami yan habang lumalakas tayo. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy kaugnay sa insidente noong Miyerkules. Para So, yun mga minamahal ko mga kababayan. Hanggang protesta na lang tayo eh. Di ba? Ilang beses na ba nagprotesta ang Pilipinas? Hindi lang siguro 100 beses eh. Kaya hindi natin maiwasan na ang taong bayan nagtatanong, may kakayahan ba ang bansang ito na ipagtanggol talaga ang ating bansa? May kakayahan ba yung ating meron bang ibubuga yung ating Pilipinas kung sakaling gagalaw sila? Kasi lagi na lang sinasabi may kaalyado, may tutulong, may ano, naputulan na lahat-lahat ng daliri, wala naman tumulong eh. 'Di ba? Alam naman nila, 'di ba? Mahirap magdala ng pagkain, mahirap magdala ng mga kukonsumuhin ng ating mga kasundaluhan doon sa Sierra Madre. 'Di ba? O may sumasama bang kano? May sumasama bang taga-ibang bansa para alalayan yung ating mga kababayan na laging nasa panganib? Wala eh. Hindi ko alam. Ako kasi binging-bingi kaya nakita niyo ilang buwan ko nang hindi tinatopic to. Kasi nagsasawa na ako eh. Nakakasawa na. Di ba? Puro salita, wala namang aksyon. Puro sasabihin, naghahanda. Ilang taon na tayo naghahandang mga Pilipino? Ilang taon na naghahanda ang bansang ito para banggain ng China? Ano ba nangyayari? Hanggang handa na lang ba tayo? Para tayong sumabak sa suntukan dun sa gitna ng ring na hanggang forma lang. Di ba? Walang katiyakan eh. Hindi ako naniniwala mayroon tayong mga kaalyado. Hindi ako naniniwala merong Amerika, merong Japan, walang kailan kayo kikilos? Maghihintay pa ba kayo na ulo na yung maputol? Biro mo pinapasok na tayo mismo ng China sa sarili nating karagatan, sa sarili nating teritoryo. Di ba? Hindi ko alam eh kung binobola tayo ng Department of itong ating Secretary of Defense. Kasi dati yun din ang sinabi niya. Diba? Sana naman, kung hindi kaya, kung walang magagawa, walang kakayahan, o walang ano yung ating nakapwesto dyan sa katungkulan na yan, sa pagiging Secretary of Defense, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, wala kang nagagawa eh. Nakakabisit na. Kaya nga ako, ilang buwan na, nakita nyo, hindi ko na pinapansin yung issue na yan. Parang nagiging ano na lang sa akin eh, nagiging common na lang. Yun at yun lang din naman ang maririnig natin eh. Protesta, naghain ng protesta. Diba? Ano nangyari doon sa naputulan ng daliri? Nabigyan ng medalya. Ang tanong, natulungan ba? O balita ko naman
nag-abot ang ating mahal na Pangulo ng pinansyal na tulong para doon sa na sugatan. Salamat po sa ating mahal na Pangulo. Diba? Nakakasawa na eh. Biro mo, kada balita, kada ganito. Hindi natin narinig na mga Chino nagsitakas, mga Chino binabangga ng barko ng Pilipinas dahil pumasok sa ating teritoryo. Baliktad eh. Ang binabangga at gustong lunurin, gustong paalisin yung mismong bangka natin, yung mismong barko natin. Saka nakakita ng ganun. 'Di ba? Subukan mo pumunta sa ng Israel, sa sarili nilang karagatan. Sila yung nagpapalayas. Subukan mo sa Japan ka pumunta, sa area sa teritoryo nila. Ikaw yung papalayasin, ikaw yung babanggain. Eh dito sa atin, baliktad eh. Yung barko natin ang binabangga. Tayo yung pinapaalis sa sarili nating teritoryo. Di ba? Eh kayo mga kababayan, ewan ko lang kung pare-pareho tayo ng kasi sa totoo lang, yung issue na to tungkol sa West Philippine Sea, panahon pa to ni, na lumala to nung panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino. Diba? Kaya nga pinaglaban niya ito, nanalo tayo. Diba? Nanalo tayo. Kinaso to. So lumabas sa resulta na talagang ang nagmamayari ng West Philippine Sea ay tayo. Kaya nga West Philippine Sea. Diba? So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko alam kung anong meron sa Pilipinas, bakit ganito na lamang, alam niyo yung para paborito ng lahat ng taga-ibang bansa, yung bansa natin. Ano bang meron dito sa ating bansa? Di ba? Ano bang meron? Kasi panahon pa lang ng Israel ay ng mga tawag nito, mga pasensya na ho panahon ng Kastila, sinakop na tayo. Pagkatapos ng Kastila, Amerikano naman. Pagkatapos ng Amerikano, Hapon. Ngayon naman ang gustong manakop sa atin, China. Hindi ko maintindihan, hindi ko malaman kung ano ang meron dito sa ating bansa. Meron bang kalahati ba ng lupa ng bansang ito puro gold? O 3/4 ba ng bansang ito ay naglalaman ng diamond? Hindi ko alam Kasi ito, tanging Pilipinas lamang yung lugar na pinag-aagawan talaga ng gustong sakupin, gustong angkinin. Parang tingin ko kung naging babae pa itong bansa natin, ito na siguro yung pinakamagandang babae. Pinag-aagawan gustong di ba? Gustong ripeng. Gustong halayin ng kung sino-sino na lang mga bansa dyan. Di ba? Pasensya na ho kayo at lumalakas na naman yung ulan. Di ba? Pasensya na ho kayo, talagang ganito sa amin dito dahil tulad nga ng sinabi ko, ang amin pong dito, kisame ay hindi po bato. Di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, para sa akin, dapat kumilos dito ang ating pamahalaan. Nagsasawa na ang taong bayan sa puro ganyan na lang. Puro ganyan na lang Ngayon, kung wala naman talaga at hindi naman talaga maaasahan yung mga sinasabi nating kaalyado natin, mga putang inang yan, sabihin nyo na lang yung totoo. Nakakasawa na Di ba? Nakakasawa na. Kaya nga hindi na natin pinag-uusapan dito yan dahil ang lagi na lang natin naririnig dyan, Pilipinas ang agrabyado. Pilipinas ang natatakot. Pilipinas ang puro forma na lang. Ang inang yan. Kailan pa tayo kikilos kapag kayong mga warship na yan nakadaong na dyan sa bawat daungan ng ating bansa? Malaking kalukuhan yan.
Di ba? Dapat patunayan ng patunayan ng taga-ibang bansa, patunayan, ipakita ng ating ng ating pamahalaan na talagang nandiyan dyan yung mga kakampi natin. Kung talagang kakampi natin sila, ni tagi-isang barko, dalawang barko kada isang bansa magpadala dito. Oh. Di ba? Kasi ang bansa natin ang nasa critical na kalagayan. Pero wala eh. Kung sakali man, bago sila makarating dito, baka pulbus na tayong lahat. Di ba? Yan ang katotohanan. Hindi tayo dito. Sinasabi ko lang yung totoo. Sinasabi ko lang yung totoo dito dahil yan ang totoo. Biging-biging na ang taong bayan sa puro ganun-ganun na lang. Hindi ko naman sinisisi ating mahal na Pangulo dito. Ang sinasabi ko dito, kung hindi naman kaya at wala naman talagang nagagawa yung kanyang itinalaga dyan bilang Secretary of Defense, lumayas ka dyan. Oh. 5 months o 3 months ko yata itong hindi pinansin dahil nakakasawa na eh. Di ba? Nakakasawa na sa totoo lang. Na yan at yan na lamang yung naririnig natin. Baka sa susunod, malaman naman natin, dalawang PCG, putol ang paa. Dalawang PCG, putol ang mga braso. O, dalawang PCG, putol, hati ang katawan. Putol ang ulo. Wala na talaga. Di ba? So, alam niyo mga kababayan, pasensya na ho kayo kung ganito naging reaction ko. Dahil, nakakaano na eh. Puro na lang, naghahanda. Utang ina, yung kalaban natin, tumitira na, bumabanat na, tayo naghahanda pa lang. Diba? O, tulad na sinabi ng ating mahal na Pangulo, kapag ang isang tinalaga niya ay wala namang kakayahan, alisin mo. O, kaya ako nananawagan ako sa ating mahal na Pangulo, alisin mo na lang yung tao na yan dyan. Kung hindi niya kaya, palit mo dyan si Lacson. Tignan ko kung ano yan. Diba? Dapat yung mga veterano na, yung mga talagang may sinabi na, yung mga, dapat ang tinatalaga sa mga ganitong posisyon, yung mga militar na, mga kilalang matatapang katulad ni Eliasar, katulad ni Hunasan, katulad ni ito nga, sinasabi natin, Lacson. Di ba? Eh kung yan ang itinilaga dyan, may tapang, may pangil, subok na. Malamang, walang mga Philippine Coast Guard na mapuputulan ng daliri. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kawan. Kaya ako sinasabi to, hindi dahil sa ako ay kung ano pa man. Sinasabi ko to dahil nagmumukha na lamang tayong katanga-tanga o laruan ng mga Chino na yan. Ginagawa na lamang tayong tanga, laruan nung bansang China na yan. Tangina, sariling lugar natin, hinahayaan natin na tayo yung paglaruan, tayo yung takutin, tayo yung agrabyaduhin, tayo yung saktan. Kayo daw, matutuwa kayo? Kung nakukuha nyo ang punto ko, masasabi nyo na may sapat na dahilan ako kung bakit ganito ako magreaksyon. Ba't ganito ang banat ko sa programang ito? Di ba? Oh. Yan ang katotohanan. Pero ganun pa man, sana isang araw marinig natin na tayo naman ang nakaputol ng daliri. Sana isang araw marinig natin sa balita, mapanood natin na yung barko naman natin ang bumubunggo doon sa mga nangihimasok dito sa atin, hindi yung barko natin. Utangin na, papasok yung mga yan, papasok dito, barko natin yung laging naagrabyado. Lagi tayo nagre-repair, lagi tayo nasisiraan. Ano ba? Kung hindi nyo kaya na ipagtanggol ang bansang ito, sabihin nyo. Di ba? Puro handa, puro may kaalyado, puro putangin na, nakakasawa na, nakakapraning na. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tignan natin kung ano po magagawa ng ating mahal na Pangulo dito. Ha?
Ako, naniniwala po ako na mabibigyan po ng solusyon ito ng ating mahal na Pangulo. Ang problema kasi dito, ang para sa akin, ang may responsibilidad talaga dito, yung tinalaga niya. Kung hindi mo naman kaya, umalis ka na. Marami pang mas magagaling sa'yo, o mayroong kapasidad, o mayroong kakayahan na panindigan o tayuan yung kanyang pagiging Secretary of Defense. Walang niyang buhay na to. Yan na lang lagi naririnig natin. Di ba? Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.